Dinala nila si Jesus sa templo. Magandang araw ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Nang dumating na ang araw ng paglilinis ni Jose at Maria ayon sa batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon, isang pares na bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Naroon sa Jerusalem ang isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong yun. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus upang tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapapayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan. Ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa. Ang liwanag na ibumunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Ano ang alay mo ngayon sa Panginoon? O ang mas maiging tanong marahil ay, ano ang nais ng Diyos na ialay mo sa Kanya ngayon? Kapanalig, ginugunita natin ngayon ang pag-aalay ni Maria at Jose kay Jesus sa templo. Nag-alay din sila ng kalapati alinsunod sa batas. Maliban dyan, ipinagdiriwang din natin ngayon ang World Day for Consecrated Life na inilunsad ni Pope John Paul II noong 1997. Isa itong pagkilala ng simbahang Katoliko sa mga pare, brothers at tulad naming mga madre na nag-alay ng aming buhay at paglilingkod sa Panginoon, gaya ng pag-aalay kay Jesus sa templo bilang handog sa Diyos Ama. Kapanalig, ipagdasal natin na dumami pa ang mga kapataang magkaroon ng lakas ng loob na tumugon sa panawagan ng Diyos na maging pare at madre. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang patuloy na pagpapadala ng mga pare at madre na handang magsakripisyo at maglingkod upang higit na ipakilala si Jesus bilang tunay na ilaw ng mundo, na sinisimbolo ng mga kandilang ating pinabasbasan ngayon. Naway maging liwanag din tayo ng bawat isa. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman
upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.